Sigurado ko lang dyan, may increase talaga tayo for next week. Hindi ko makalma yung merkado eh. Kung todo kamot na sa ulo at paghihigpit ng sinturon ngayon ng mga motorista dahil sa ginagawang staggered o utay-utay na pagpapataw ng dagdag singil sa mga produktong petrolyo, ayon sa Department of Energy, hindi pa dito natatapos ang pasakit sa mga motorista dahil sa susunod na linggo, muli pang madadagdagan ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DOE kung magkano ang eksaktong halaga ng magiging pagtaas dahil hindi pa tapos ang 5 trading days ng pandaigdigang pamilihan. Kadalasang inaanunsyo ng DOE ang projection sa posibleng pagtaas sa presyo ng oil products kapag weekend, habang araw naman ng Martes ipinatutupad ang price adjustment. Samantala, kung tumaas na ng nasa 20 pesos ang kada litro ng produktong petrolyo kasunod ng gulo sa Middle East, mas malaki pa umano rito ang inaasahan. Ito ay kung magkakatotoo ang banta ng Iran na aabot sa $200 per barrel ang langis sa pandaigdigang merkado matapos atakihin ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi naman kukulangin ang supply pero sadyang tataas ang presyo ng petrolyo, kaya ang tanging panawagan ng ahensya sa publiko ay gawin ng iba't ibang paraan ng energy conservation o pagtitipid. Upang maibsan ang hirap ng mga tsuper ng Public Utility Vehicles o PUV mula sa mataas na presyo ng krudo, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mabilis at madaling pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa kanila. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, target nilang mabigyan ng ayuda hindi lang ang mga apektadong PUV driver dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga probinsya. Unahin lang natin dito sa Kamaynilaan. Sabi ko nga, next week, no, starting Tuesday, we'll start with the tricycle drivers and then susunod na rin po kasi yung mga ibang drivers like yung mga taxi drivers, jeepney drivers, PNDS drivers. So sunod-sunod na po yan. But while we're doing the payout activities dito sa Kamaynilaan, umpisa na rin po no, yung pagpaplano para naman sa ibang lugar dito sa ating bansa because again, we start with the NCR but we plan naman to implement this nationwide. Mahigpit namang binabantayan ng DOE ang mga gasoline station na may ulat ng hoarding at profiteering. Nasa 1,000 na anya ang ulat na mayroong mga paglabag. Higit 50 mga gasoline station na ang pinagpapaliwanag ng ahensya. Nakikipagtulungan din sila sa mga local government unit at kapulisan para beripikahin ang mga ulat. Hirap na trabaho po ito pero hindi po pwedeng namin pabayaan kasi naghihirap ang apektado dito. Yung mga consumers natin, yung mga ordinaryong drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, sila po yung nagsasuffer. So we really have to monitor and be very strict about this. Samantala, ipinaliwanag ng kalihim na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may mga nilagdaang exploration para sa langis, gas at alternatibong mga pagkukunan ng supply ng enerhiya. Gayunman, aabutin pa niya ito ng 5 taon o hanggang 10 taon bago tuluyang matamasa ng publiko. Yun yung kagandahan dyan, yung foresight. Yung foresight ng presidente na yes, probably hindi siya pasasalamatan sa ngayong administration niya kasi hindi pa yan matatapos, pero the future generation will be more energy secured than us today. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.